Oras na para sa ating balitaktakan ngayong umaga. Pa rin po mainit na usapin yung pong paghahanap kay Janet Lim Napoles, pati udo sa kanyang kapatid na si Reynald. Pero yung lilinawin natin, yun yung inilabas na warrant of arrest sa kanya, hindi wala akong kinalaman doon sa pork barrel. Ito may kinalaman doon sa serious illegal detention na reklamo ni Ben Harloy dito sa magkapatid na Napoles. So, sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. At para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, kasama natin si retired Colonel Ariel Quirobin. Magandang umaga, Colonel. Colonel, good morning. Magandang umaga sa iyo, Susan at Joel, at magandang umaga sa lahat. Salamat po sa inyong pagdalo. Sir, paano po kayo nagkakilala nito si Janet? Si Jenny ang tawag namin kasi. Jenny. Jenny, okay. Para si Jenny, supplier na rin siya sa Armed Forces before. When you say before, kailan po yun? This was in early, nung naging malapit o nagkasama-sama kami kasi sa after nung 89 na military exercise. Dahil ang asawa po ni Janet ay isang Marines. No? Marines din. He was commissioned by the Philippine Constabulary. And then, he was called to active duty sa Hindi kayo Marines. magkamista? Hindi kayo... hindi naman siya graduate sa PMA. So, supplier si Janet, si Jenny, na tawag nyo sa buong Armed Forces o sa Marines lang? Doon lang sa Marines ang pagkakaalam ko kasi doon lang naman, dahil doon nga niya nakilala, si Jimmy Napoles. Ano yung mga sinusupply niya, Colonel? Kahit anong, kung kailangan ng t-shirt, pwede sila mag-supply ng t-shirt. Depende sa kontrata na makukuha nila. At that time, ito yung maganda kasi na pagkakakitahan. Dahil alam naman natin na yung sinesweldo rin ng Armed Forces napakababa naman. So kailangan talagang tutulong yung misis para naman may added income. Pero siya nakilala ninyong may bahay. Paano sila nagkakilala? Yung doktor kasi na asawa ko, na-meet ko rin lang doon sa Diluna nung parehas kami na wounded ni Jimmy Napoles. Siya yung nakasakay doon sa tangke sa Gate 1. Ako naman yung tinamaan sa White Plains. So doon din kayo nagkakilala dahil doon kami nagkakilala ni Doktora. Ni Doktora, okay. Hindi ni Jimmy. Si Jimmy, kakilala ko na. Dahil maliit lang naman ng Marines. And we really are, we bump into each other, pero we were not that close na sabihin na araw-araw kami nag-uusap o madalas kami o frequent. Hindi, lang, kasi hindi man kami nagsama sa unit. Hindi kayo magkasama sa unit. Tapos, ano ang kahapon, magkakwentuhan tayo, nagkaroon ng parang transaction nito si Jenny kay Mrs. Well, nung kasing middle of 1993, nag-schooling pa ako noon sa Cavite. Hindi ko alam kung paano yung nangyari yung pre-post niya o but nung it was I think one weekend na naandun ako sa bahay at naandun na nagpipirmahan nga sila ng binipirmahan niya yung cheque at saka doon ko nalaman na may nahikayat siya nakumbinsi niya yung misis ko na mag-invest actually, parang, pero ang term kasi ninong hiniram niya yung pera. Okay, alright. So, ngayon, nagbigay siya ng mga checks, tapos, meron din siyang nakumbinsi na isang doktor na kasama rin ng misis ko. At ganun din, initially, yung first 3 checks or I cannot kasi 19 years ago to So hindi ako masyado hindi ko matandaan na yung mga detalye. So ang pagkakaalam ko, yung mga unang cheque na in cash. Yung sumunod na mga cheque, hindi na bago mo in cash, tatawagan mo muna para mapopondohan. And then matagal mga 3 checks na hindi na tapos biglang tatawag siya na sabihin niya, dalhin niyo yung mga cheque ninyo at papalitan ko ng cash. And then eventually wala na. So ito na yung hinahanap niya sa pinuntahan nila sa Binyan. At dumating ba doon to make the long story short, dumating sa punto na talagang hindi na nabayaran?
Hindi, nabayaran din eventually. Okay. Nabayaran eventually kasi ano nga nung pilit na hinahanap, nalaman nila nitong dalawa na yung pera pala na ibigay sa isang associate. Ni Janet. Ni Janet. So, binuntahan nila August 18 na to para mabilis yung August 18, 1994. Okay. So, nasa office na sila. Okay, tutuloy natin yung kwento mo, Colonel, ha? Kasama din natin kasi sa studio si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng whistleblower na si Ben Harluy. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Thanks for joining us. Balita? May balita na ba kayo? Impormasyon? Na may pag-asang maaresto si Janet? Umaasa po kami na eventually ay maaresto siya. Pero sa sobrang dami ho ng mga pwedeng puntahan, ito ba'y lahat na case net si Ben Harba ay nakapagbigay na impormasyon doon sa possible places na pwede niyang pagtaguan? Nailista ho kasi lahat ng ari-arian ni Ginang Napoles doon sa investigasyon na ginagawa ng NBI at malamang ito ang mga leads na pwedeng puntahan ng NBI. Ngunit hindi namin alam na after December 19, 2012 ay maaaring nagkaroon siya ng additional acquisitions. Na hindi na alam ni Ben Har. Ito na yung mga unknown. hindi na alam, no? Di ba baka saka syempre, sabi nga ho may mga connection din yata ito, may mga galamay din. Maaari po. Additional pieces of evidence na ipinresinta para ho mabaligtad yung unang desisyon na nagbabasura doon sa illegal detention case? Wala pong additional na ebidensya po eh. Ang ginawa lamang namin ay we invited the attention of the investigating prosecutor doon sa dalawang mahahalagang datos, no? Yung una, doon mismo sa counter affidavit ni Ginang Napoles, ay inamin niya na nagbigay siya ng utos sa mga tauhan niya na ikulong nyo na yan. Okay, alright. Pangalawa, doon naman sa counter affidavit ng kapatid niya na si Reynald Lim, naglabas siya ng printout ng exchange of text messages between him and the family of Ben Har. At makikita mo doon sa text messages na yan na si Reynald Lim ang nagko-control kung kailan pwedeng makita si Ben Har, kung saan siya pwedeng makita, at kung sino lamang ang pwedeng makita. In other words, there was already a restraint of liberty, a restraint in the freedom of movement of Ben Har. Those facts alone will show that there was a violation of serious illegal detention. Pero nung unang desisyon, they missed out on this facts. Yun ang sinasabi ninyo? Opo. So walang bagong pininisin ng ebidensya, pero ito yung mga ebidensya na dapat ay natignan nila. Na hindi dapat nauwi sa pagkakabasura nung unang kaso. Opo, dahil ang teorya ni State Prosecutor Pedro Navera, yung tao dapat na biktima ng serious illegal detention must be placed in an enclosure. That is not in conjunction with the pronouncements of the Supreme Court that you need not do that. It is enough that there is a psychic coercion na yung biktima ay nalilimitahan ang kanyang freedom of movement. Halimbawa po, sinabi ko sa inyo, huwag kang umalis dyan kung hindi may mangyayari sa pamilya mo. Ayun, medyo... Enough na po yun. Ayun, sapat na po yun. Opo. Okay, Attorney, si Colonel, kanina sabi niyo po si Janet, doon sa Maris, doon lang ho siya supplier eh. Kayo ho ba'y nagtaka din na biglang parang yaman ni Janet? Hindi niyo na rin alam kung saan ang galing? Parang gano'n? Gusto kong ilinawin kasi kung bakit lumabas ako. Apo. Ang totoo niyan, I'm doing my memoir and then nailagay ko doon yung pagkamatay ng first wife ko and some circumstances, not as detailed kasi kung ano lang may sulat ko. And then, lumabas itong scam. This was mga July yata lumabas ito lumabas itong scam. Di okay lang din, no? Kasi hindi naman Pero nung sinabi na niya na mayaman siya noon pa, I think I'll be doing a disservice to our countrymen. Kung hindi nyo sasabihin nyo, alam niyo. Kung hindi ko sasabihin yung alam ko sa pagkatao nito mga to. So, yun yung kung bakit ako lumabas. Kasi para sabihin ko lang na hindi sila mayaman na gaya nung sinasabi nila. Siguro middle class, no? Dahil nakakapag-supply nga sa yung bahay nila sa Binyan na pinupuntahan namin nung magkakaibigan pa rin hindi naman ganun kalaki yan. Yung sasakyan niya na luma na
I don't know if it was a light ace, hindi mo ma-start. Noong araw. Pero 1995 sinasabi niya meron na silang coal mining company sa Indonesia. Yun uli ang sasabihin ko na paano mangyayari yun. Ang manager daw, yung asawa niya na si Jimmy, 1995 nasa serbisyo pa, nasa active service pa. Saka 2004 nag-retire. Saka syempre kung magkasama naman kayo, dahil kahit pa paano, di ba, mababanggit-banggit din naman yata yun, no? Makikita mo rin siguro. Makikita mo rin sa lifestyle din. Lifestyle, lifestyle. So ano po, sa tingin niyo po, may pag-asa ho bang makuha, mahuli, maaresto si Janet? Ako naniniwala na dapat naman na harapin niya yung mga akusasyon sa kanya, yung kaso niya. Kasi ito na yung sinasabi niya palagi na I'll have my day in court. Yes. And ang tao kasi, ang taong bayan, naghahanap ng katotohanan. Hindi, kaya nga nakakalungkot lang na tahimik lahat, walang gustong except yung NBI ngayon na nag-iimbestiga talaga at nakikita naman ninyo, may warrant of arrest na, pero sana dun sa scam, without scam na sila pupunta. Kasi ang taong bayan naghahanap ng katotohanan. Pero kung gusto kong malaman, sinisi nyo ba yung pamilya Napoles sa pagkamatay ni Doktora? Nung time kasi na namatay nga, na dumating na siya at binigay niya yung check, ay yung in dollars. In dollars na ho, yung binalik yung pera. Nung binalik yung pera. Humingi siya ng dispensa at sabi ko nga sa kanya, wala naman tayong dapat sisihin dito, no? Kasi ito yung kagustuhan ng ating Panginoon. So, had I known earlier, no? Kasi nung nabasa ko na yung interview nung doktor na kasama, na yung former military doctor, nung nabasa ko na very stressful pala yung pinagdaanan nila nung nangongolekta sa kanya. Tinataguan, nilalamok sila sa labas habang nag-aantay. Sabi ko, I would have acted differently. Nung humingi ng paumanhin sa inyo. Nung humingi ng paumanhin. Attorney, ngayon, nagkausap na ba uli kayo ni Benhar? Alam na niya na merong warrant of arrest para kay Janet. Opo. Ano sabi niya? Well, kagaya ng sinasabi rin ng buong pamilya ni Benhar, no, na may kalungkutan din sila dahil ito ay nag-umpisa sa gusot ng pamilya rin, magkakapag-anak sila. Ngunit sinasabi rin nila na kailangan din niyang panagutan kung ano man yung krimen na kanyang nagawa. Meron bang ipinag-aalala yung pamilya ngayon? Meron po. Dahil may mga bali-balita kami na meron ng active threat against the family and even people like me who is representing them. Pati kayo, meron kayong threat na natatanggap ngayon? Meron po. Meron kaming fina-follow up na lead na merong 5 tao na ni-recruit sa Basilan. At ang nag-recruit ay hindi malayo sa pamilya ni Ginang Napoles. At ang nagbigay ng 5 tao na yan ay isa pang miyembro ng PNP. Di umano, At meron din silang isang grupo pa. 2 pala ang ni-recruit nila na dating mga kasundaluhan na nandito lamang sa Metro Manila at sa karatig na probinsya. So sa threat na yan, meron bang meron bang nag-e-effort ngayon sa kampo din ni Janet na mag-ayos na lang itong kasong ito, ganyan? Palagay ko po wala dahil sa 3 unang pagkakataon na ako at ang pamilya ni Benhar ay hinabol nila para ayusin ito at sila nga ang nag-alok, no, ng pera para lamang masettle ito ay tinanggihan po namin. Kaya daw po humingi ng 38 million and they had it on tape. No? Yun ang sinasabi nila. Mahigit 1 buwan na po nilang sinasabi na meron daw silang tape recording. Ano ho ba ang ni-record nila? Yung unang meeting kay Attorney Villamor na kung saan ay nag-offer siya ng pera, o yung pangalawa ba na tangkang pag-offer na naman ng pera, o yung pangatlo na meeting na naman. Sila po ang naghahabol sa amin. At kung makikita natin sa text and calls, sila po ang laging tumatawag. Hindi po kami. So did you ask for 38 million? Yan ang sinasabi nila. I did not. Okay. Colonel, di ba ang sinasabi ho, may mga connection itong si Janet, medyo may mga binabanggit ng mga malalaking tao. Sa tingin niyo po, kung totoo ho yun, ipapayag ba sila na maaresto si Janet or pwede ho bang nagbibigay sila ng protection ngayon sa kanya? Mahirap po mag-speculate kasi hindi ho natin alam yung totoo nga. Pero yung kanina binabanggit nyo, sana mas maganda kung si Janet ang lalabas. Lalabas? At sabihin talaga kung sino yung mga nakasama niya sa
scam na to. Oo. Kasi nga sabi ko, ang taong bayan ang naghahanap ng katotohanan dito. Kaya ako I sympathize, I share the frustration, the sentiment of Cardinal Tagle na napapaiyak na lang siya sa magnitude ba nitong scam na to, and yet parang walang gustong kumilos. Oo. Kailan lalabas yung libro nyo? Ine-edit na siya. So ano mga next move niyo, attorney? Siyempre po, hihintayin namin na ma-arraign si Ginang Napoles doon sa serious illegal detention case para mag-umpisa na yung isang paglilitis na po. Para mapatunayan din namin na totoong dinetain si Ben Harloy. Pangalawa ay halos tapos na po kami sa pagpipresenta ng testimonial at saka documentary evidence, if you may call it, sa NBI, no? Nakapaggawa na po ng isang umbrella sworn statement yung mga whistleblowers, at ang susunod na lamang po ay i-verify ng NBI yung mga financial transactions na inilatag nila doon sa sworn statement. Sapat po ba yung binibigay na seguridad ngayon ng mga otoridad para matiyak yung kaligtasan naman ni Benhar o kaya nung mga kamag-anak po niya? Dahil I understand yung tatay ho yata ni Benhar sa probinsya nagpapahayag na ng pangamba dahil meron daw siya nakikita umaalig-aligid sa kanilang bahay. Oo, totoo po yun. Pero si Benhar po ay nasa mabuti namang kalagayan sa ilalim ng Pero yung mga kamag-anak po niya? Wala pong naibibigay na protection ngayon, ngunit pinag-iingat din naman po namin sila. Okay. Kakausap naman kayo kahapon, nakakita ko pa yung dumalo yata sila kay Benhar. Ano po? Opo. Oo, so sa tingin niyo ba tatangkain din ni Janet na lumabas ng bansa? Hindi ko po masabi kung ano yung nasa isip niya ngayon. Pero isa sa posibilidad din niya. Although may siyempre yung immigration naman natin. Sa dami ng properties nila dito, no? Palagay. Palagay niyo, ano? Hindi siya alis, oh. Yung sa dami ng properties, May mga properties din siya sa abroad, pero compared dun sa properties niya rito, Mas marami dito. Mas marami dito. so palipat-lipat ka lang. Saka mahirap diiwanan. Cash pa na yung dito yun. Nako, susubaybayan natin yan. Attorney Baligod at siyempre Colonel Crubin, kasama ho natin ang taong bayan magsusubaybay sa mga magiging development itong balitang ito. No? Maraming salamat po sa inyong pakikipagkape at balitaan sa amin. Inimbitahan din namin ang kampo ni Janet Lim Napoles para ilabas ang kanilang saloobin tungkol sa arrest order, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Dati namang itinanggi ng kampo ni Napoles ang mga akusasyon laban sa kanya. Naghain naman ng manifestation sa Makati Regional Trial Court ang abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan. Nilinaw din ni Kapunan na sigurado siyang hindi aalis ng bansa si Napoles. Sa huling pakikipag-usap ng GMA News kay Kapunan, hindi raw niya alam kung nasaan ang kanyang kliyente.